Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman tayo nagbabalik upang pag-usapan at talakayin itong mga kaganapan sa ating bansa, especially itong panahon na ito. Dahil sobrang nahihirapan yung bansa natin sa laganap na pagbaha sa Visayas, sa Northern Luzon, sa Metro Manila. Itong tag-ulan na ito, yung pagnanakaw nila sa flood control, yan ang naging resulta kung bakit nagbabaha ngayon. Yan ang resulta. So tatalakayin natin yan ngayon. At ang ipinipilit kasi ng gobyerno natin, kaya raw nagbabaha dahil sa basura. Ngayon, ang solusyon nila is waste to energy. So tatalakayin rin natin yan kung bakit hindi dapat yan ang unahin ng gobyerno. Although maganda yung proyekto, hindi natin tinututulan kasi maganda yon. Pero ano ba talaga yung pangangailangan ng taong bayan? Pag-uusapan natin yan. At isa pa sa tatalakayin natin, yung naging pahayag ni Amy Marcos. Medyo maikli lang naman yung portion na yun, pero tatalakayin natin. Ayan. So, isa rin sa ating pag-uusapan ngayon, ano na bang balita dito nga sa flood control na ito? Lalong-lalo na sa Brave Marines, 'di ba? Patuloy ba silang kakasuhan ng perjury? Aakusahan silang di sila nagsasabi ng totoo? At si Attorney Balikod sinagot si Ombudsman Boying Rimulya sa kanyang mga naging pahayag nitong mga nakaraang press conference. So, uumpisahan muna natin ang ating pagtatalakay dito sa isang video na lumalaganap sa internet kasi nakakabahala to. Sa totoo lang, nakakaawa ang ating mga kababayan sa probinsya. Sa Metro Manila, sabihin na natin oo kasi may mga part rin na abot hanggang dibdib yung baha, 'di ba? So umpisahan muna natin to kasi delikado tong nangyari sa kanila eh. Alam mo, sa totoo lang nakakatakot yan. Sa saglit, kapag ka nagkamali ka ng desisyon dyan, saglit lang mapupuno yung bahay nyo, malulunod kayo dyan. 'Di ba? Nakita nyo naman kung gaano rumagasa ang tubig. Ayan oh, grabe oh. Kaya hindi nila maiwasang matakot eh. Kasi ang usapan dito, life or death. Sa totoo lang. Kung titignan nyo, madilim yung paligid nila. Sa tingin ko, hindi pa sila naaabot ng rescuer. Tapos, kung titignan natin, yung tubig, hindi lang siya tubig. 'Di ba? Putik yung tinatapakan nila. Mas mahirap kumilos kapag putik yung tinatapakan mo. Kasi kapag natumba ka dyan, hindi ka basta-basta makakatayo. Dahil parang may kumakapit sa paa mo. 'Di ba? Parang kumunoy yan eh. Hindi katulad ng tubig, aagusin ka lang, pero may posibilidad na makatayo ka agad. Eto, may putik eh. Kakapitan ka ng putik kasi malambot yung tinatapakan mo. Maaari kang lumubog, 'di ba? Alam mo, kasalanan to lahat ng mga nagnanakaw diyan sa flood control na yan eh. Kung hindi nila pinag-interesan yung pera ng taong bayan, di sana ganito ang mangyayari sa ating mga kababayan. Oo, sabihin na natin, may mga portion na magbabaha, pero hindi yung ganito kagrabe. Tapos ang solusyon raw, yung waste to energy. Maganda yung proyekto, pero hindi yan, para sa akin, hindi yan ang solusyon eh. Yan ang tatalakayin natin kung ba't hindi yan ang solusyon mamaya. So, nasaan ngayon yung mga tao na kumukundina sa isinasagawang rally ng ating mga kababayan, 'di ba? Especially ng Iglesia ni Cristo. Ito yung ipinakikipaglaban ng Iglesia ni Cristo. Kasi maraming panahon na nasaksihan ng mga kababayan natin kung gaano ka grabe ang issue ng pagbaha. Kaya nga pinopose yung proyekto na yan eh, para sa mga ganitong sitwasyon. So, kukundinahin nila yung pagrarally ng mga kababayan natin at ng Iglesia ni Cristo. Asan kayo ngayon? Nagbabaha ngayon. Bakit tahimik kayo? Hindi nyo kinukundina ang gobyerno. Pinakita na sa inyo ng kalikasan ng Diyos kung bakit patuloy na ipinakikipaglaban namin yung accountability, justice, peace, at don't bend the law. 'Di ba? Yung transparency, kasi napaka-importante ng mga bagay na yan na dapat mapanagot yung mga magnanakaw na yan dyan sa gobyerno. Hindi yun para magpakita ng kapangyarihan ng isang organisasyon, ang isang reliyon. Hindi ganun eh. Ang layunin yan para mapanagot yung mga magnanakaw, kasi kung titignan natin, kawawa yung mga taong bayan, yung mga kababayan natin na napeperwisyo ng sobrang pagbaha. Biro mo naperwisyo yung bahay nila, gastos. Palilinis nila yun, naperwisyo yung mga gamit nila, gastos, palitan ulit. Naperwisyo yung kabuhayan nila. Paano sila gagastos kung wala silang kabuhayan, wala silang trabaho? Sino ang sasandalan nila? Ang gobyerno? Sabihin na natin oo, pero ninanakawan ng gobyerno ang taong bayan eh. Kung minalas-malas ka, yung pamilya mo minalas-malas sa pagbaha, may mamamatay pa sa inyo. Hindi birong bagay itong mga pagbaha. Alam nyo mga kababayan, hindi biro itong issue na kailangan natin magtulong-tulong para may mapanagot dyan sa flood control na yan.
Kita nyo, hirap na hirap sila, oh. Diba? Yung paghakbang pa lang, hirap na hirap sila, eh. Oh, putik, oh. Teka ba, mga Kita nyo, ang dilim ng paligid. Hula ako sa probinsya to. Blackout na eh. Wala nang kuryente. Ang rescuer, hindi basta-basta makapasok kapag sobrang lakas ng daloy ng tubig. So, stranded sila sa madalit salita. 'Di ba? Stranded sila dyan. O, paano yung safety nila kapag umangat yung tubig? Yun yung sinasabi natin rito. Na kailangan, hindi natin susundin yung sinasabi ni Erwin Tulfo na mag-move on na tayo sa flood control. Iskandal. 'Di ba? Kasi kapag nag-move on ng taong bayan dyan, walang mananagot. Kita mo, ang diskarte ng administrasyon, ginamit nila si Manny Bonoan, secretary ng DPWH. Makinig kayo mabuti kung ano ang diskarte nila. Ang diskarte ni Manny Bonoan, lahat ng senador kahit hindi kabilang, idadamay. Ginamit raw ang leadership fund. So, kasama yon, ang sinasabi nila, kasama yon sa kurakot. Itinanggi naman ng palasyo na alam niya yung leadership fund. O sige, sabihin na natin, part of the plan yon. Part of the plan. Nabanggitin ni Manny Bonoan na kasama si Subiri, Cayetano, Bongo, Robin Padilla, yung mga hindi sangkot sa flood control para mapag-isip-isip ng taong bayan na lahat pala kayo dyan sangkot. So, ang magiging thinking ng gobyerno ni PBBM, ang thinking niya, ang iisipin ng taong bayan, kung lahat to ipakukulong, sino matitira sa gobyerno para mamahala? Lahat naman pala sila sangkot. Damay-damay na, 'di ba? So, ang iisipin ng taong bayan, kung lahat kayo sangkot, sino nang mamamahala sa taong bayan sa Pilipinas? Ngayon, doon papasok yung strategy ni Boying Rimulya na uunti-untiin nila habang umaariba ng paratang ito si Manny Bonoan. Uunti-untiin nilang tanggalan ng kaso si Romualdez at linisin ang pangalan ni Romualdez. Sa katunayan, meron ng mga senador, kongresista na nililinis ang pangalan nila kasi alam nila tagilid na eh. Itong barkong sinasakyan nila tagilid na. Ngayon, may mga senador na tumanggap ng pera sa administrasyon para sa campaign nila na galing sa flood control. Ginagamit nila ngayon ang panahon na ito dahil walang kumukontest sa kanila eh. Walang umuusig dahil pinakulong nila si Senador Rodante Marcoleta eh. O, ginagamit nila yung panahon ngayon para questionin yung budget. Kunwari matino, kino-question nila ngayon yung budget na bakit ganito, ganyan, bakit nakapasa sa DBM yan, bakit ganito yung yung budget ng Kongreso, ganito ganyan. O, kino-question nila kuno para isipin ng taong bayan na nagmamalasakit pa rin sila. Unti-unti na nilang nililinis ang kanilang pangalan. Pero ang katotohanan, isa sila sa mga magnanakaw dito sa flood control na ito. Paano natin nasabi? Binulgar sila ni Senador Rodante Marcoleta eh. 'Di ba? Hindi nga sila makapalag eh. Pero mo sinasabi nila, pangkaraniwang lawyer yung senador na yun. Bakit kung pangkaraniwang lawyer yun, bakit di nyo matalo-talo? 'Di ba? Dinidebate sila. Sasabihin nila, hindi, wag nyo na patulan. Kasi wala kayong maisagot. O ngayon, nagmamalinis kayo kasi nakakulong yung tao eh. Kumbaga, hindi kayo mapagsabihan. 'Di ba? Hindi kayo malabanan. Pinakulong nyo eh. Eto na yung panahon nila para maglinis ng pangalan. Pero kung tutusin, sangkot sila sa nakawan. Kaya maging maingat tayo. Huwag tayong pabobola rito. Tandaan nyo, iilan lang yung mga senador at kongresista na tumindig para imbestigahan yung flood control na yan. At sila lang yung naniniwala tayong walang kasalanan, walang kinuwang pera dyan sa proyekto na yan. Yang mga kongresista na yan, yang mga senador na yan. Iilan lang yan, bilang lang sa kamay natin yan. Diba? Huwag kayong pabobola. Diba? Kasi kung titignan nyo yung sitwasyon ng kababayan natin panoorin pa natin Tanyo, ang dilim mo. Kita mo? Malakas na madami. Saan ka pa? Saan ka sa daan? Madali na! Madali na!
Alam nyo, kapag inanod yung isa dyan, hindi na nila makikita yun. Hindi na nila makikita yun kasi maaring isalpok yan ng tubig sa puno, mapailalim yan, hindi nalulutang yan. Lalo na tanghawa ka mo, putik, lulubog ka dyan. 'Di ba? Kaya maganda kapag, in case of emergency, maganda. Kung nakatira man kayo sa probinsya at alam nyo may ginawang kalokohan ng inyong mga government official, maganda kayong lubid, tali nyo yung mga kapamilya nyo para hindi kayo hiwa-hiwalay. Real talk yan. Saka! Saka po! Saka! Saka na! Magkakasama! Ay! Masaka na mama! Sige rin, tuloy! Sige na, saka na! Sige na, lagay! Saka na! Sige na! Saka na ba? Ayaw siya! Alam nyo, kita mo yung inakyatan nila, bubong na yun. First floor lang yung bahay. Eh paano kung pag umangat yung tubig? Diba? Ay, ayaw na dapat! Mama, bali mo na pa! Ako ko dito! Pa! Madaya, pumisa! At na din eh! Diba? Kawawa naman tong pamilyang to. Diba? So, panoorin natin tong isang video na ito. Ito'y kuha naman ng umaga. Ayan, tignan natin kung ano na bang sitwasyon. Hindi ko alam kung parehong location to, pero parehong sobra yung pagbaha. Ayan, panoorin natin. Suga! So, kung makikita natin, ang gusto nilang makuha yung babae dun sa kanto. Kaso nga, napakalakas nung anod nung tubig. Dahil, syempre, bumubulusok eh. Kaya medyo alanganin yung sitwasyon nila dyan. Ayun, hindi kaya eh. Kusog na, kusog! Ayaw, sir, ayaw! Pahingo na karabon! Pahingo na karabon! Pakyaw na! Di mag-ibig karga? Alam mo, kawawa naman ang Pilipinas. Napunta sa mga gantong taong Pilipinas. Yung mga namumuno sa atin. Walang kwenta eh. Diba? Minsan na nga lang tayo nagkaroon ng matinong leader. Ipinakulong pa sa ibang bansa. Kasi alam mo ang thinking nila, magiging hadlang tong si PRRD sa mga kilos nila. Kasi binubulgar sila sa taong bayan. Ibig sabihin lang nun, PRRD, tapat ang pagmamahal sa taong bayan. Hindi para mapanatili siya sa pwesto. Kasi kung mapapanatili siya sa pwesto, taong bayan pa rin ang magdidesisyon nun. 'Di ba? Tayo pa rin taong bayan. Kung ayaw natin ang isang tao, kahit na paganahin niya ang pera niya, matatanggal at matatanggal yan dyan. Hindi makakaupo yan pag ang taong bayan ang nagsalita. 'Di ba? Pero kasi, ang naging estilo ni PRRD, naging open siya sa taong bayan. Kung ano ba talaga yung mga plano niya. 'Di ba? At kung ano yung nangyayari talaga sa gobyerno. Yun ang ayaw nila. Yung magiging matalino ang isang Pilipino. Yung magkakaroon ng idea, ayaw nila noon. Kasi kailangan nga raw mapanatili ka sa baba na nagugutom. Pero, pinapakain ka nila para hindi ka kikibo. Sa madalit salita, anong ibig sabihin noon? Slave, di ba? Yun kasi ang thinking ng mga politiko eh. Kasi kapag natuto ka, syempre makakapag-isip ka na mali ito, mali yan. Ngayon, kung mas marami ang mahirap dito sa bansa natin, mas kaya nilang i-manipulate ang taong bayan. Kasi mas marami mahirap eh. Mas marami nangangailangan ng tulong ng gobyerno. So, mas marami
marami silang tutulungan. Mas marami ngayon ang magkakaroon ng utang na loob sa isang tao. Yun kasi ang palabas nila eh. Di, may proyekto si PBBM na ganito. May pabahay si PBBM sa Davao na hindi naman sa kanya. 'Di ba? Yun ang thinking ng isang politiko. Ngayon, iba ang style ni PRRD. 'Di ba ang sabi niya, hindi ko naman pera, pera nila yan eh. Oh, yung proyekto na yan, di sa akin yan. Huwag niyo ipangalan sa akin yan. Sa taong bayan yan, pera ng taong bayan yan. Ako, nilagay ako dito para ipagawa lang yan. Para gastusin. Yun ang nagustuhan ng mga Pilipino kay PRRD na wala kay PBBM. 'Di ba? Kasi ang style nila, di sa Pangulo tong proyekto na to, lalo na yung People's Bill. 'Di ba? Yun ang style nila, mapanatili ang mga Pilipino na mahirap, na mas maraming mahirap para mas marami ang magkakaroon ng utang na loob. Sa ayaw man natin at sa hindi, yun ang ibig sabihin sa kanila ng mahirap. Real talk yan. Kasi kapag mas maraming mahirap, kagaya ng sabi natin, mas marami silang tutulungan. Mas maraming magkakaroon ng utang na loob. Ano thinking ng Pilipino? Ay, eto mabait to, tinulungan ako neto, binigyan nga kami ng ganito. Hindi nila alam, trabaho ng politiko yun. Tatulungan ka, pera mo yun eh. Pera ng Pilipino yun na nagbabayad ng tax. Kasi meron mga mga nagtatrabaho pero hindi naman kinakaltasan sa trabaho. Pero kapag naggrocery ka, doon kami tax. 'Di ba? Pera mo rin 'yon, yung ibinibigay sa iyo. Nakakala mo sa kanila, sila lang ang nag-organize, pero pera mo 'yon. Pero ang thinking ng Pilipino hindi ganoon, 'di ba? Aminado tayo diyan. Na ngayon dapat maging matalino tayo sa pagpili. Lalo na yung mga nagpapanggap na kunwari kino-question ngayon yung budget sa 2027. Yung mga senador na 'yan, 'di ba? Kasi walang kumukontra sa kanila dahil nga pinakulong nila, 'di ba? Yung mga congresswoman na 'yan, na akala mo hindi tumanggap ng ng pera, ng maleta, 'di ba? Huwag niyong kakalimutan 'yun. Huwag kayong pabobola. Kusog kayo, te, kusog. Di alam sa babaw. Ang lakas eh. Kwanti. Sumpay-sumpay ka ba? Sumpay-sumpay. Sumpay-sumpay ba? Sumpay-sumpay, sir. 'Di ba? Ang lakas ng daloy ng tubig. Actually dito sa Manila, kagaya ng sabi natin kanina, sa Santa Mesa Dam ka hanggang dito ang tubig. Pero mo Manila na to Maynila. Maabot pa dito sa dibdib. Sa Tatalon, Quezon City hanggang dito rin ang tubig, 'di ba? Grabing pagnanakaw ang ginawa sa atin. Sa tingin nyo, karapat dapat pa ba silang maupo diyan sa pwesto nila, 'di ba? Kung ginaganto naman tayo, kita nyo harap-harapan na nga eh. Pinakikita na sa taong bayan eh, baka magpaloko pa kayo sa darating na halalan. 'Di ba? Harap-harapan na 'yan, pinakikita na sa atin na ito yung consequence ng pagnanakaw ng mga politiko diyan sa Pilipinas. Baka mamaya maniwala pa rin kayo na susolusyonan namin ang issue ng flood control. Lintik na yan, si Lacson nga eh. O, 'di ba? Nabanggit lang yung pangalan ni Bersamin eh. Ando doon pala siya sa listahan, hindi na pinatawag. Pinagtakpan, 'di ba? Pinagtakpan. O, pakinggan natin 'to. Yung mungkahi ni Sharon Garin ng Secretary of Energy ng Pilipinas. How can you please describe to us the concept para hindi pa Ay. masyadong malayo Okay. sa atin yung So- waste energy? So, ang basura ng Metro Manila is about 9,000 tons per day. Sa basura na yan, you can produce about 200 megawatts of power. Now, where does the garbage go? Pupunta yun ng mga landfill, di ba? So, marami tayong mga proponents ng mga landfill owners. And so, what we did, we said, okay, you produce energy, we'll buy the energy, basta from waste to energy siya. Kita mo ang ganda ng propose nilang proyekto kasi waste to energy. So magagamit ng taong bayan. Paano ngayon natin sila paniniwalaan na magpo-provide talaga sila ng ganyang proyekto? Kung yung proyekto ng mga Duterte ng City Government of Davao diyan sa Davao, inangkin nila. Almost 4 years na silang nakaupo. Anong naging proyekto nila na masasabi nila na sa kanila 'yun, 'di ba? 'Di ba? Pati nga yung medical school ng PLM diyan sa Manila, inangkin na rin ni PBBM. Hindi naman niya proyekto 'yun. Proyekto ng City Government of Manila 'yun. Paano natin sila pagtitiwalaan na magpo-provide sila talaga ng better equipment, better solution kung ang gobyerno wala pa ring napatutunayan na meron siyang proyekto talaga? Ang napatunayan lang natin ngayon pagnanakaw nila yung flood control Maganda yung propose nila na waste to energy. Kaso, paano nyo sasabihin sa amin ngayon na totoo yung mga sinasabi nyo?
nyo. Kung yung pahayag ni PBBM last Friday, sabi niya naibsan raw ang problema ng Las Piñas kasi dati hanggang dito raw ang baha sa dibdib, ngayon hanggang tuhod na lang. Samantalang dinibank siya ni Romando Artes ng MMDA chairman na merong 14 na flood booster na hindi gumagana diyan sa Las Piñas kaya mas lumala ang pagbaha. Sige nga, maniniwala pa ba kayo dyan? Niluloko tayong harapan. 'Di ba? Biro mo MMDA chairman na yun, tao mo yun, bata mo yun. Pinasinungalingan yung sinabi mo. 'Di ba? Incompetent yung presidente natin sa madalit salita. Hindi tayo against sa kanya personally. Pero kasi kung pagbabatayan natin yung quality ng trabaho niya as president, wala tayong mapatunayan na proyekto niya. 'Di ba? Yung People's Bill, Diyos ko, proyekto ng mga Duterte yun. Tapos eto, sabi nila ang solusyon sa pagbaha, yung waste to energy. O sige, pakinggan natin. Like solar, no? We produce solar power and we buy from you the energy. Same thing. So we're doing the auction proper by October 13, and then ang delivery date niyan end of 2028. Tapusin nila yung mechanical, tapos by 29 babato na siya ng electricity sa grid natin. But it will take a while, mga 2 years talaga yung construction kasi kailangan we require na highest standard siya kasi ayaw natin na dagdag sila sa emissions. So it has to comply with certain environmental requirements. Pero mangyayari, the same pa rin yung pag-harvest or pagtipon ng basura. So sabi ni Secretary Sharon Garin, 2 years yung construction. So 2028 matatapos yung construction. Election. Imbis na itapon lang dun sa landfill, pa-process siya to energy by using our facilities for waste to energy. And that Ano yung mga potential locations? there are proposals dito sa Metro Manila, no? Meron sa Rizal, Navotas, Smoky Mountain. Rizal marami kasi marami tayong landfill doon. So there are a few. These are still under evaluation kasi kailangan hindi abusado yung presyo no? But we're offering a high price because we want it to be very progressive, no? Ma'am, gaano ka Hindi raw abusado yung presyo dapat, pero nag-o-offer sila ng high price. Kung hindi dapat abusado ang presyo, dapat hindi kayo mag-o-offer ng high price. 'Di ba? okay lang, estimated natin na mababawas sa basura? Oh, if all this is successful, the 9,000 metric tons per day ng Metro Manila will not even be enough. Alam mo yan? Kasi ang estimate namin is Metro Manila is 200 megawatts. Ang proponents ng Metro Manila projects is about almost 400. Kaso kasi ang problema dito, ang usapan rito, hindi naman basura. Isa sa mga problema ng taong bayan, yung basura na yan. Real talk yan. Pero ang kailangan nyo kasing solusyonan dito yung flood, yung mga pagbaha sa Metro Manila at karatig probinsya. O sige, sabihin na natin na inunan nyo yung basura na yan. Kaso yung flood control, di nyo binigyan ng pansin. Pag bumaha, yung mga basurahan na dinesignate nyo na dapat tapunan ng taong bayan, aanurin yan. Babara na naman. Magkakaroon na naman ng basura sa mga estero. Kasi nga, ang main problem dito is yung flood control. Wala kayong nilagay na nagko-control sa tubig. 'Di ba? Ito ay simpleng common sense lang to Simpleng common sense. Na dapat ang pinukusan nyo yung flood control bago yung waste to energy project na yan. 'Di ba? Bakit ayaw nyong pukusan yung flood control na yan? Kasi maaalala ng taong bayan. Yun lang ang dahilan nun. Maaalala ng taong bayan. Tatatak sa isipan ng taong bayan. Yun ang ayaw na ayaw nyo mangyari. Kasi nga, kaya nyo nga inuna ang impeachment kesa fokusan itong flood control na to para makalimutan ng taong bayan. Ganun kasimple. 'Di ba? Kasi ikaw, kung hindi tama yung sinasabi natin, kapag nagbaha, hindi ba aanurin yung yung mga trash can na nilagay nila dyan? Hindi ba tutumba? Hanggang dito yung baha. Sige nga, common sense. Saan daanurin yan? Sa bahay lang ba yan mag-i-stay? Siyempre sa mga estero. Saan pupunta ang estero? Diyan ulit, sa Baclaran, sa Manila Bay. Diyos ko, common sense lang to. Kahit grade 3 student, alam to. Di mo kailangan makapagtapos ng pag-aaral na mataas. PhD, doctorate, cum laude, summa cum laude, para mas maunawaan yung sitwasyon na gustong solusyonan yung problema ng taong bayan ngayon. 'Di ba? Maganda yung proyekto. Pero hindi yan ang kailangan ng taong bayan ngayon. Kita nyo wala
wala silang pakialam. Wala silang pakialam. Ayaw nila bigyan ng maliwanag na sagot ang taong bayan about sa pagsusolusyon sa flood control. Wala. Kaya sobra ang proposal. So we have to choose which one is the best. Kaya kaya lang, you have to catch up also over the years na pinuno yung landfill na pwede pa natin gamitin for waste to energy. Sa funding, meron pang funding. Saan? Funding, 2027 budget. Ay, hindi to. This is a generation project, so it does not require any GAA. Kasi energy is a deregulated industry on generation. So yung mga proponents natin, ang gagastos, babayaran lang natin siya sa energy na produce niya. Parang ganun. Laws that need to be amended? Kasi bawal tayo mag-incinerate. It's not, hindi naman bawal. Bawal lang a certain emission pag nag-incinerate ka. Pero pag compliant ka naman sa emissions mo, then it's allowed. We've checked that with the laws and also with DNR and basta ano ka lang, malinis ang pagkagawa. Pag pumunta kayo po sa mga Tokyo, mga Singapore, wala kayong makakitang usok, pero dyan yan sa paligid nila within the urban area. Totoo yung sinasabi niya, pag pumunta ka sa ibang bansa, wala ka makikitang uso. Kasi alam mo kung bakit? Oo, meron silang waste to energy na system doon, na proyekto. Kaso kasi ang inuna nila, yung flood control nila. Kung titignan mo sa Japan, ga-building ang taas, 'di ba? Nakikita natin sa picture eh. Oh, nakikita natin sa mga flood control system nila na ipinakikita sa social media. Oh, yun ang inuna nila, 'di ba? At disiplinado yung mga bansa na yan. Ang Pilipino disiplinado ba? Sa ayaw man natin sa hindi disiplinado ang mga Pilipino. Real talk yan, di ba? Kailan lang naging disiplinado mga Pilipino nung si PRRD nakaupo o bawal nakaubad sa kalsada, kukulong Meron ba? Oh, di ba? Takot ang taong bayan dahil alam nila nakarespeto yung nagsasalita. Yun ang gusto ng taong bayan. Yung may kamay na bakal, yung may malasakit sa taong bayan at sa susunod na henerasyon, di ba? So punta naman tayo dito sa naging pahayag ni Amy Marcos. Ayan. Kasi alam nyo naman si Manang, ayaw niya nagpapahuli. So short video lang naman to. Short video lang. About rin naman to sa flood control issue. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung blue ribbon. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Totoo yun. Totoo yun. Binaon ni Lacson ni Soto. Di ba? Yung mga yan ang nagbaon. Si Win Gatchalian. Di ba? Yung mga nasa majority. O ngayon, nagsisisi na si Subiri dahil binabanatan siya ng administrasyon. O di ba? Kampi-kampi ka pa kasi dyan Hindi natin. Itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Kasi nga hinaharangan, Madam Amy. 'Di ba? Hinaharangan ng mga kakampi ng kapatid mo, 'di ba? Ayaw nilang matuloy. Ibinigay sa ombudsman kasi natatakot si Erwin Tulfo. Kasi kasama siya sa mga nabanggit na akusado sa tumanggap ng milyong-milyong pera sa flood control scandal. Hindi ako nagsabi niya na Brave Marines, 'di ba? Baka sabihin nila gumagawa chismis lang yan, wala namang katunayan sabi nga ni Atty. Baligod alam nila na tumanggap kami ebidensya laban sa'yo. Kaya nga hindi nyo tinuloy yung investigasyon kasi matibay ang ebidensya. Bukod sa ipinakita nila sa publiko, meron pa silang ibang ebidensya na laban sa inyo. Ganun kasimple, di ba? Kaya malakas ang loob nitong mga sundalong ito, pati ni Atty. Baligod. Kita mo hindi umaayaw. Tinututulan nyo talagang matuloy ang investigasyon. Kayo ang tumutulong. Kaya wag niyong kakalimutan sa mga nanonood sa atin. Itong mga taong ito ang sanhi ng paghihirap ng taong bayan. Di real talk yan kasi kung in good faith kayo dapat itinuloy nyo yung pag-iimbestiga. Bukod ang investigasyon ng kamara, sabihin na natin mag-imbestiga sila. Sige, bukod ang investigasyon ng ombudsman, bukod ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon, pwede naman kayo mag-investigate sabay-sabay 'di ba? Hindi yan magkakagulo kagaya ng sinasabi
ni Senator Erwin. 'Di ba? Kasi sabi niya magkakagulo raw isang investigasyon na lang para maganda. Hindi yan magkakagulo. Paano ko nasabi? Iba-iba kayong sangay ng gobyerno. Ombudsman, isa lang ba yan sa Senado? Magkaiba yan. Independent nga yan 'Di ba? Ang Senado, parte ng 3 branch of government yan. Hindi ka naman pwede maging executive. 'Di ba? Hindi ka rin pwede maging hudikatura. Paano mo ngayon sasabihin pare-pareho lang yan? 'Di ba? Iisa lang raw yan, investigasyon. Kung meron kang naimbestigahan na hindi nalaman ng ombudsman, edi maganda. Sabi niya pareho lang naman daw yan. Hindi magkapareho yan, magkaiba yan. Ang sinasabi namin dito na ang ayaw nyo lang kasi mangyari dito is mapunta sa inyo ang investigasyon. 'Di ba? Sa tingin mo, imbestigahan ka ba ng ombudsman? Ikaw na nagsabi, kakampi nyo ombudsman. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado. Doon talaga nagkakaproblema. Kasi kaya naman gusto nilang palitan ang konstitusyon na kapag wala tayong tinutukoy kung sino-sino mga magnanakaw. Na kapag nakaw na sila, etong mga politiko na to, yung mga politiko na yan, hahayaan pa ba nila na merong ibang umupo? Kasi kapag may ibang umupo dyan, tapos ang karir nila, pulong sila, hahabulin sila ng batas. So, hindi na nila hahayaan na meron pang ibang umupo. Paano yan? Di naman nakasulat sa batas yan. Diyan papasok ang tsa-tsa. Charter change. Kapag napalitan nila ang nakasulat sa konstitusyon, may tsansa sila na hindi makulong dahil napalitan nga nila So, mababago ang proseso. Diba? Mananatili sa pwesto yung ibang mga government official. Ang plano nga nila 3-year extension sa mga kongresista Tapos, yung presidente natin ngayon, ang plano nila gagawing hindi mawawala sa pwesto, parang prime minister. Hindi ko alam kung ano sistema, pero ang nakalagay doon, hindi mawawala sa pwesto ang presidente ngayon. Di mapoprotektahan sila. Kontrolado nila ang gobyerno. Kaso, ang hindi nila naiisip ang hindi naiisip ng gobyerno, sa kakanakaw nila. Pag bumagsak ekonomiya ng Pilipinas, walang kwenta yung mga ninakaw nila. Bababa ang quality ng pera Maghihirap ang bansa 'Di ba? Tambak ng utang. So, kahit magnakaw ka ng 100 million, ang katumbas lang yan sa US dollar. Mas mababa pa, sabi na natin $5,000 kapag bumagsak ekonomiya natin. 'Di ba? Wala ring sense. Ngayon punta naman tayo dito sa naging pahayag ni Attorney Baligon. Ayan. Dito na tayo, exciting part to Panoorin natin to. Kayang maipakulong ng Marcos administration si dating Speaker Martin Romualdez. Ito ang inihayag ni Attorney Levy Baligod kasunod ng banta sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sasampahan ng ombudsman ng patong-patong na kaso ang kanyang pinsan kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Selmar Persuelo sa balita. Taong 2024 nang ipinagmayabang ng Marcos Jr. administration ang libo-libo nitong flood control projects na nakatulong umano sa mga Pilipino. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Pakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Kanino sampal yun? 'Di ba? Sa'yo, syempre. Ikaw ang puno ng lahat Ikaw ang presidente. Tauhan mo yan Kung palpak ang tauhan mo, palpak ka rin. Ganon ka simple ang logic dyan. Ibig sabihin, hindi mo tinutukan ng maayos, alin lang yan. Hindi ka nire-respeto ng tao mo. 'Di ba? O may ginawa kayong kalokohan dyan. 'Di ba? At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo.
Imbis na sabihin niyang pakukulong ko kayo, mag-iimbestiga ako. Ang sinabi lang niya, mahiya naman kayo. So pag hindi yan nahiya, anong consequence niyan kung hindi sila nahiya? Di ba? Wala, sa una pa lang kasi, wala na siyang sinabi na ipakukulong ko kayo at iimbestigahan namin yung mga ginawa niyo. Walang ganun eh. Hindi strong. Ibig sabihin, merong, paano ko ba i-explain to? Ibig sabihin, merong tinatago. Ganun kasimple. Sa inyong kapwa Pilipino. Yung mga magnanakaw, naghihiyawan eh, no? Papalakpakan eh. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Ang mga pahayag na ito ang nagbuka sa investigasyon sa flood control projects kung saan lumutang pa ang grupong Brave 18 na nagbunyag ng paghahatid umano ng male-maletang pera sa mga politiko. Ang Brave 18 ay ang nagpakilalang mga dating security aid ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Diba? Security aid ang Brave 18. So, paano mo sila sasabihin na, paano mo ngayon sasabihin na hindi katiwa-tiwala yung mga nalalaman nila? Na hindi sila reliable witness? Eh, si Zaldico nga ang nagpapadeliver ng mali-maletang pera eh. Paano mo ngayon sasabihin na hindi sila reliable? Eh, sila ang humahawak niyan. Sila ang nananagot sa pagdi-deliver ng pera. At saksi umano sila sa maleta delivery scheme o ang pagdadala ng bilyong pisong kickbacks na galing sa mga maanumalyang flood control projects patungo sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Pero ilang taon na ang lumipas, hanggang ngayon ay wala pa rin napapanagot sa anomalya sa flood control. Bagay na kinumpirma ni Atty. Levy Baligod sa panayam ng SMNI News. Sinabi nito na hanggang ngayon ay hindi pa anya nahuhuli ang mga malalaking isda. Yung big fish, lumalangoy pala yun sa baha. Tama. Hindi pa nahuhuli. Taong 2026, Kasi yun ang pangako nila eh. 'Di ba? Ay, hindi pala sila nangako. Sorry. Wala palang pangako na ipahuhuli at ipakukulong. 'Di ba? Yon, malinaw yun sa taong bayan. Wala silang ipinangako na ipahuhuli at ipakukulong. So, aasahan pa ba natin na makukulong si Martin Romualdez? Eh, ang sabi ni Martin ay, hindi lang ako, 'di ba? Hindi, ibig sabihin, meron siyang mga kasama, 'di ba? Kasi hindi nga raw siya ang nag-e-execute ng mga proyekto. Hindi siya ang pumipirma, 'di ba? Kundi nasa executive branch ang pagkakasabi ni Martin Romualdez. tila naiiyak pa si Marcos Jr. nang banggitin niya sa kanyang SONA na sasampahan na umano ng kaso sa ombudsman ang kanyang pinsan na si former Speaker Martin Romualdez. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito. Masakit man kasi madadamay siya. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Subalit para kay Atty. Baligod, hindi nila kayang ipakulong si Romualdez. Paliwanag nito, natatakot umano si BM na ipakulong ang kanyang pinsan. Binigyan din ni Baligod dahil anya ito sa mga naunang pahayag ni Romualdez na hindi ito papayag na siya lang ang magiging responsable sa mga nangyayaring nakawan sa loob ng gobyerno. Biro mo yung isang statement lang ni Martin, wala na siyang inilabas na video kundi yan lang. 'Di ba? Natupi agad ang batas. 'Di ba? Palagay ko takot si BBM, no? Kay former Speaker Martin Romualdez. Kasi maliwanag yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez. And I called him. Sabi niya, I will not be the scapegoat for someone else's corruption. If I go down, I will not go down alone. Oh, mabigat 'yun yung pinakawalan ni Martin, 'di ba? Kaya ito talaga ang rason lang kung bakit kinasuhan ng perjury itong Brave Marines natin ay para pahinain itong kaso kay Martin Romualdez, 'di ba?
para magkaroon ng confusion sa taong bayan at sa korte, 'di ba? May bumaliktad pa. Pinilit nilang bumaliktad lahat ng pagbabanta kasi para biyakin sa gitna yan Solid Solid yung accusation So kailangan nilang biyakin yan sa gitna para meron silang panlaban sa korte. Hihina yung kaso. Ngayon, aasahan nyo pa ba na makukulong si Martin Romualdez? Kung ang tagal-tagal na nga nung sinabi ni PBBM na mahiya naman kayo pagkakaso pa lang wala pa. 'Di ba? Sa pagkakaso pa lang hindi pa nakakasuhan, under investigation pa rin. So isang malaking kalokohan yung sinasabi nila na ipakukulong at kakasuhan si Martin Romualdez. Malaking kalokohan yan. Sabi niya, napaka-pregnant with meaning yung sinasabi niya. Kumbaga, hitik na hitik sa malalim na mensahe yan. Pero para sa kanya, meron pang mas malaking tao na nasa likod ng nangyayaring katiwalian sa loob ng pamahalaan at hindi lang anya si Romualdez ang mastermind. Pero sa akin, sa personal na pag-analyze ko ng mga dokumento, mga ebidensya, mga testimonya, hindi si Speaker Martin Romualdez ang mastermind. Maaaring isa siyang major player dahil yan ang nakita ng Office of the Ombudsman, pero palagay ko mayroong mas malaki sa kanya. Totoo yun, di ba? Ayan, sinagot ka na, Ombudsman. Meron pa talagang mas malaki. Meron pa talagang mas malaki na tao sa likod itong si Martin Romualdez. Kasi alam mo, hindi malakas ang loob nito kung wala siyang pader na sasandalan. Kasi lahat yan, posibilidad na makalaban niya. Kailangan nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Pagbabakbakan niya kapag magnanakaw sila, di ba? Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Yun nga ang nangyari, di ba? Meron tao talaga sa likod nito ni Martin. Hindi natin pwedeng tukuyin hanggat hindi nagsasalita si Martin Romualdez. Diba? Kailangan magsalita ulit to kasi yun ang pinaka-importante. Malaman ng taong bayan. Diba? Kung sino ba talaga yon. So maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin. Huwag nyo pa nga po palang kalimutang mag-subscribe. Huwag nyo nga po palang kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.